Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 5, 2025 at nagulat po ako dito po sa balita sapagkat ang ating hinahangaan na masasabi po nating matapang na broadcaster, talagang sa tama at dapat lamang po siya at suportado po niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay umalis na po sa PTV4, sa IBC at sa Radyo Pilipinas. Ang dahilan kung bakit po siya umalis, kasi ayaw daw po nito pong si Acting Secretary ng PCO na si Dave Gomez ang kanyang mga sinabi. Ano ba ang mga sinabi nito pong si Mike Abe? Mukhang meron po siyang binulgar na katiwalian sa ilalim po ng gobyernong ito. Aba, kung ganun po ang katotohanan, mukhang hindi po yata magandang senyales ito para po sa PCO. Kasi ganun na lamang ba kapag ka nagsasabi po ng totoo ang inyo pong mga tauhan, tapos tatamaan ang administrasyong ito, sisibakin nyo na lamang, ipapatigil ninyo yung programa? Hindi yata ganyan ang nais ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mismo po ang ating Pangulo, nilulutas ang mga katiwalian sa ilalim po niya ng kanyang pamumuno. At tingin ko ang mga ganitong programa na nagbubulgar ng mga katiwalian sa ilalim ng administrasyong ito, dapat nga pinaparangalan pa, pinupuri at dapat sinusuportahan. Tapos ganito po yung malalaman natin, although hindi ko pa alam ang side nito pong si Acting Secretary Gomez dito. Pero pakinggan po natin, reaksyonan po natin ang saloobin ni Mike Abe tungkol po dito. Pero dahil ito po, emergency lang ito. Hindi ko naman sasabihin breaking news. Emergency broadcast lang ito dahil marami na pong nagtatanong, marami na pong naghahanap, maraming ang iba nagulat pa. Uy, salamat na pala doon sa mga tawag at mga text, tawag at nakikibalita. Kaya yan po yung ating pag-uusapan. Ngayong biglaan na ating broadcast. Ayan, talaga lang. Pero smile tayo. Kaya talaga may mga pagsubok talaga. Pero ito po ang totoo. Prinsipyo, paniniwala, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pera ng bayan, pagmamahal. Ako naniniwala ako sa mga paninindigan ni Mike Abe kasi nasusubaybayan ko ito sa totoo lang. Hindi man araw-araw ako nakakapanood ng kanyang programa kasi masyadong maaga, pero pagka maaga ako nagising, nagtutune in ako sa kanya at nakikita ko sa kanya yung passion na mapabuti ang bansa at buhay po ng bawat Pilipino. Kaya parang hindi ko maunawaan ngayon ang aksyon po na ito ng PCO, Acting Secretary na si Dave Gomez. Kabago-bago pa lamang sa posisyon. Ganito na kagad ang nangyayari sa departamento na kanyang pinamumunuan. Mahal sa gobyerno at bilang pagsuporta ko from day one kay Pangulong Marcos. Alam po ninyo, mula pa po noong 2021 na mag-file siya ng Certificate of Candidacy, tumaya na ako kay Pangulong Marcos na siya'y suportahan ng voluntary, walang kapalit kahit ano, hanggang sa kampanya. Sabi ni Sowi, neutral po kasi dapat ang newscaster. Actually, hindi po basta newscaster si Mike Abe, hindi po siya tagabasa ng balita. Meron po kasing newsreader. Pagka newsreader ka, dapat neutral ka, babasahin mo lang kung ano ang balita. Like sila Mel Chanco, sina Emil Sumangil, sina Karen Davila sa mga programa nila ng pagbabalita. Pero kapag ang pinag-uusapan po ay programa katulad po ng Mike Abe Opinions, hindi ka pwedeng maging neutral dyan. Kaya nga po Mike Abe Opinions it is all about your opinion. At kung ano yung paniniwala mo, dapat sabihin mo. As long as it is allowed under the rules and allowed by law. Ngayon, ang tanong dyan, may nalabag bang rules si Mike Abe? Yan ang aalamin natin sa parte ng PCO. Kasi itong sinasabi dito ni Mike Abe, side ng story niya ito no? Dapat malaman din natin yung story ng PCO. Ganun pa man, sa initial reaction ko po dito, malungkot ako sapagkat parang nabawasan po tayo ng isang kakampi. Though, tingin ko di naman titirada si Mike Abe sa ating Pangulo, pero yung pagsasabi niya ng katotohanan sa kanyang mga programa ay kabawasan para po sa paghahanap po natin ng katotohanan. Hanggang sa matapos at ngayong presidente siya na halos mahigit ng 3 taon. Yan po yung aking ginagawa. Walang kapalit, walang kung anuman. Voluntary akong tumutulong sa radyo, telebisyon. Okay lang ba sa inyo yung audio ni Mike Abe? Kung medyo mahina, pakisabi po para lakasan natin. At sa social media, sa aking mga channel. Mike Abe Opinions channel ito at yung MA Pinoy TV yung kabila. Yan po ay dahil sa pagmamalasakit ko sa ating administrasyon at sa. Pero ito po ang nangyari. Hindi na po ako pinayagan at madalit sabi, umalis na po sa PTV4
People's Television, Office of the President, at IBC 13, kasama na ang Radyo Pilipinas, under ng Presidential Communication Office. Si PCO Secretary Dave Gomez po ang ayaw na or nagpatigil. Ayan ho, ang tamang nagpatigil. Ayaw na, nagpatigil. Ano ito? Bakit ganito? Acting Secretary Dave Gomez, sana mapakinggan po ng publiko kung ano po ang dahilan. Bakit ayaw po ninyo kay Mike Abe? Bakit nyo po pinatigil ang kanyang programa? Pero tuloy lang muna tayo mga tol. Baka mag-overreact po kasi ako dito. Pero ang maganda dito mga tol, very independent po tayo. No? I can say lahat ng gusto kong sabihin po rito nang wala pong pag-aalinlangan na maaari akong maalisan ng allowance. Ay sorry, kasi balita ko ini-issuehan ni Congressman Marcoleta na ang PCO nagbabayad daw po ng allowance sa ilang mga vlogger eh. Pero to be honest with you mga tol, sabi nga ni JDB, totoo yun. At kung ano yung sinabi ni JDB, naniniwala ako. Masakit na katotohanan, pero dapat nating malaman. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Nakakabuisit kasi mga tol, sa totoo lang, isingit ko lang ito. Galit tayo sa mga kurap. Tapos ang pera ng taong bayan na ibibigay lamang din sa mga kapwa natin vlogger. Ano sa tingin nyo mararamdaman natin doon? Hindi maganda, di ba? Huwag na tayo magbulahan pa. Hindi ko sinisiraan ng kasalukuyang gobyerno, pero totoo ang sinasabi ni JDB. Tuloy po tayo dito. Ayaw niya sa Mike Abe. Dahil sabi, yung PCO, Office of the President, na si Acting Secretary Dave Gomez, ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa channel po. Okay lang yon. Okay lang po yon, Sir Mike Abe. Tandaan po natin, ang telebisyon at radyo ay pabagsak na. Wala na yan kung tutusin. Pansinin po ninyo ang mga nanonood sa telebisyon at radyo, kumakaunti na. I mean, sa radyo nakikinig, kumakaunti na. Kasi nasa bagong mundo na po tayo eh, cyber world na. Meron naman kayong dalawang channel dito sa YouTube, sa Facebook page, at doon patuloy po kayong mapapakinggan. At least doon wala na kayong restriction, no? Ang maganda nga diyan, para kayong si Christian Esguerra ngayon na magsasalita ng gusto nyong sabihin kasi wala nang restriction from the network. Kaya aabangan natin ang mga mas eksplosibo pang mga pagbabahagi ng impormasyon nito pong si Mike Abe. Kaabang-abang po yan. Pero sa ngayon, focus muna tayo dito sa dahilan. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Ayaw niya yung aking format kung paano ko ini-expose ang mga problema ng ating bansa. Hindi ko talaga Yan po ang nakakabuisit yung naririnig ko eh. Bakit ayaw ni Secretary Gomez? Si Pangulong Bongbong Marcos nga mismo in-expose ang katiwalian sa gobyernong ito eh. Di ba? No other than ang ating Pangulo mismo ang nag-expose sa kanya mismong SONA ng mga katiwalian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tapos pipigilan mo si Mike Abe tungkol diyan sa pagsasabi ng mga katotohanan na yan? Aba, kung totoo itong sinasabi ni Mike Abe, Secretary Gomez, hindi magandang senyales yan. Ano yan? May tinatago kayong katiwalian? Bakit nyo pipigilan si Mike Abe sa pagsasabi ng katotohanan? Ito nga yung pahayag mismo, ipaalala natin, iparinig natin muli. No? Ini-encourage ng ating Pangulo. Pagka may katiwalian, dapat nilalabanan. Sa kanyang talumpati nung SONA, nawala yung aking internet ba? I hope, connected pa ako sa inyo. Yan, palakpakan pa yung mga ilang nasasangkot na kongresista. Kamakailan naman, diba? Nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Yung iba, guni-guni lang. Kung sinasabi ni Mike Abe ang katotohanan, bakit nyo pipigilan? Secretary Gomez, ano ba yan? Kayo ba'y nagtatago ng katotohanan? Sana mapakinggan namin yung inyong saloobin tungkol dito para kahit paano yung dalawang side ng coin nakikita ng taong bayan. Pero malamang sa malamang, totoo itong dahilan ni Mike Abe dito Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kahapon, sa aking programa, Mike Abe Live, alas 9 yan hanggang alas 10 araw-araw. 3 taon na. Anniversary pa ngayon, 3 years anniversary ngayong araw na ito, ang Mike Abe Live sa television. Kahapon po, in-expose ko yung mga katiwalian. Kasi sumusuporta ako kay Pangulong Marcos tulad ng sinabi. Si Pangulong Marcos mismo, BBM, in-expose niya ang katiwalian sa gobyerno
especially sa Department of Public Works and Highway. Tama. Most project, substandard at mga katiwalian. Anti-corruption si Pag. Tama. Diba? Ito nga yun eh. Oh. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Kung si Pangulong Bongbong Marcos nilaladlad ng katiwalian, tapos yung tauhan ninyo dyan sa PCO, sa pagkatao nitong si Mike Abe, nagsasabi ng katotohanan, aayawan ninyo. Di ko talaga maunawaan, ano? Pangulong. So akin kung sinusundan niya, voluntary. So ang Pangulo nagsalita na, unang-unang Pangulo ng ating bansa na umami na mayroong korupsyon, na ganda po nun, kasi may pagmamalas dito. So o voluntaryong sumusunod yan dahil yan ang kailangang solusyon. Sabihin natin ito. Ginawa ko po sa PTV at sa Mike Abe live sa telebisyon na pati sa PCO at Channel 4, PTV 4, mayroon ding korupsyon. Kaya Pero, pala. Talagang kawawa yung istasyon na yan. Kaya naman pala. Ang nilaladlad ni Mike Abe ay ang korupsyon mismo sa ilalim ng departamento na pinamumunuan nitong si Dave Gomez. Ngayon, tanungin ko kayo mga tol. Bago pa lang namang si Dave Gomez sa PCO. 3 taon, iba't iba po ang nanungkulan dyan. Pero wag na tayo magbulahan dito. Wag na tayo magbulahan. Tinanong ni Congressman Marcoleta, di ko kinakambihan si Marcoleta dito, pero doon tayo sa katotohanan. May mga binabayaran bang vlogger ang PCO? Ang sagot ni Dave Gomez, wala. Pero wag na tayo magbulag-bulagan. Alam ng iba sa atin, alam ko na meron. Ang tanong, corruption ba ang bagay na yan? Kaya ako, paninindigan ko sa programa ko, di ba? Pag inaasar ako ng mga bashers dito, mamatay na ang bayaran. Kasi kaya kong sabihin yun sa harapan ng kamera na hindi ako binabayaran. Tuloy po tayo dito. Ewan ko kung yun ang sinasabi ni Mike Abe, pero tanungin ko kayo, yung mga palihim, corruption ba yun o hindi? Tinis ko lang, nagtiis lang tayo ng ilang panahon, akala ko maayos nila. May mga gunit. Mayroon DDS, bayaran din daw ako. Mamatay na bayaran. Ganun lang kasimple yun. Mamatay na bayaran. Pero, alam niyo mga tol, maliit lang naman ang kita ko sa YouTube Bakit pa ako tatanggap ng bayad? Kumikita ako dito kahit paano ng 100,000 isang buwan. No? Maliit yun kung ikukumpara sa ibang mga YouTuber. Pero sapat yon para sa aking pamilya. Pag kinukulong, pagka kinukulang, nangungutang ako. Ngayon, baka nga mangutang na naman ako Kasi ganun talaga ang buhay. Pero ang masasabi ko lamang, kaya kong tumingin sa harapan ng sinuman na hindi ako tumatanggap ng bayad mula kanino maliban sa binabayad ng YouTube at ng Facebook. O baka nangangarap ka lang mapikon ako para magkaroon ka ng 100,000 pesos. Wag na. Meron nga diyang isang manonood, yung Honda Vega, kung ano-ano ang pinagsasasabi sa akin masasakit na salita. Dinadamay pa ang aking mga anak, aking asawa at mga anak. Di niya ako napipikon Ikaw pa kaya? Huwag ka nang mangarap na mabigyan ng 100,000 pesos. In-expose na ho ni Senator Rapi Tulfo yan na talagang parang hindi istasyon ng telebisyon ng Office of the President. Kaming kulang, lalo na ngayon. Totoo yun, Jerry C. Ito, pakita ko sa inyo. Totoo yun. Alam naman na, alam niyo ba kung magkano na ibabayad namin tax sa isang buwan? Last time lang, nagbayad ako ng tax, nasa kulang-kulang 40,000, no? Dahil sa kita sa YouTube at Facebook yon. Inaawas na yun automatic. Ipapile mo na lamang sa BIR para sa exemption. Ayan, ito, hindi naman ako nagsusinungaling dito mga tol. Nakikita nyo po ito. Pero kinukulang pa rin yan kasi ang dami kong gastusin. May pa-therapy ako sa anak ko, 22,000 per month. Nagkokolehiyo ang anak ko. Ang upa namin dito sa bahay, nasa 20,000. Bayad ko sa internet, almost 10,000. Almost 5,000. Ang bill namin sa kuryente, almost 20,000. Kaya kinukulang pa rin. Yan, kitang-kita nyo naman, di ba? Kaya kong ipakita sa inyo, no? Kaya ko sinasabi kung ano yung dapat kong sabihin. Kontento na ako dito. Salamat sa mga tumutulong sa akin kapag nangangailangan ako. Baka sooner or later, mamaya, sa mga susunod na araw, magsabi na naman ako sa inyo. Kasi alam nyo naman, malaki talaga ang gastusin. Kinakapos din paminsan-minsan. Tapos sinisingit ko pa, di ba? Kilala nyo naman ako. Sinisingit ko pa rito ang pagbibigay ng scholarship ng walang kapalit. Baka sabihin nyo, nagyayabang ako. Hindi. Kasi naniniwala ako na pag tumutulong ako sa ibang tao, may pagpapalang bumabalik. Wala pa dyan yung paglabas namin sa pamamasyal. Sabihin ko na rin, na kapag lumalabas kami, natutuwa ang janitors, natutuwa ang security guards, natutuwa ang mga waiters, o kung sino mang tao na gusto kong kahit paano matulungan sa maliit na halaga. No? Dahil lahat ng mga ginagawa po natin sa ating kapwa, kapag ka mabuti, may kapalit. Pero kapag ka nanluloko po tayo ng kapwa, sigurado may balik. Tuloy po tayo sa pakikinig dito po kay Mike Abe.
Tumutulo ang mga kisame nila dyan. Walang aircon ang mga opisina. Ang studio, dadalawa, yung isa madalas sira pa. Isa na lang ang studio. Maraming problema ang mga empleyado dyan. Magulo, kawawa yung mga empleyado. Tatlong palapag po yung building. Mula sa ground floor hanggang third floor, hanggang property, tumutulo dyan. Bumabagsak na yung kisame dahil sa pag-umuulan. O mukhang may pinaguhugutan naman si Mike Abe. Katotohanan yung kanyang sinasabi. Secretary Gomez, bakit ganun? Aba, mababatikos ko kayo niyan sa mga susunod na araw pag nagkataon. O tuloy po tayo dito. So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero bakit nasa ng pera ng pang-maintenance na? Sabi ni Eliza Josephine Lacaya nga, gaano na lang kaya kalaki kinikita ni na CJ, Coach Jared Sangkay, Janjang Christian Esguera Cristan? Hindi bababa sa 400,000 pesos per month. Ang kailang opisina. Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging napakainit sa studio. Kung yung makapansin, opinion dyan pa eh. Napapaypay ako habang kasi talaga hindi ko matiis ang init. Eh siyempre, nakakutintay tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayo bubrutos ng matino. Marami po kawawa ang telebisyon ng bayan. Kawawa ang mamamayang Pilipino. So ako po'y nanindigan na bago natin i-expose ang katiwalian sa ibang opisina, baka sabihan ako na Mike, magsalamin ka. May problema rin sa PCO. May merong magandang suggestion si Dodge. Sabi nga, don't bring your house down if there's a problem. Keep it within the family members. Make solution and never shout it out that even enemies can hear. But unfortunately, Mike Abe is Mike Abe. Hindi po siya ordinaryong secretary, undersecretary, director. He is a broadcaster na nagbibigay po ng opinion. At hindi po dapat nila alisin yon kay Mike Abe. Ganun lang po yung paniniwala ko dyan. Tama po kayo. Kung ako po kalihim, kung ako po undersecretary, kung ako po director, kung ako po board members, di ko ilalabas yan sa public. Kaso lang iba si Mike Abe. Sinasabi niya lang ngayon yung totoo. At sa tingin po ba ninyo, yung pagsasabi ng totoo dito ni Mike Abe, makakatulong sa paglalaban ng gobyernong ito sa katiwalian? Siyempre. Pero bakit pinipigilan? In fact, kung tutuusin, pabor pa nga ito sa PCO eh. Biruin mo, within your rank, merong nagsasalita. Kung ito'y kanilang ina-address ng maayos, aba, mas katanggap-tanggap ito sa publiko. Tingnan nyo, ang mismong PCO, meron palang korupsyon. Ngayon, inaayos na ng PCO secretary. O, di ba? Ang laki pa ng maitutulong noon. Pero mukhang hindi yata ganun ang sitwasyon. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. May problema rin sa channel po. Kaya yun naman ang aking ginawa. Inuuna ko na sabihin may korupsyon, may kapabayaan, may problema sa PCO. Bago ko sana isunod ang iba pang mga opisina. Yan ang malaking katanungan, Dodge de Damblies. Kung yan ba ay nasa rules, di ko alam. Pero as far as I'm concerned, tama ang pagsasabi ng katotohanan. Broadcaster itong si Mike Abe at kaya siya kinuha dyan para magbigay ng opinyon. At opinyon yung kanyang sinasabi. Kung merong paglabag si Mike Abe, then so be it. In fact, ang paglabag sa rules, ano ang kahihinatnan, pagkakatanggal? Ang ginawa nga ni Mike Abe, siya na mismo ang umalis. Yan ang may paninindigan na tao. Huwag na nating i-sugarcoat, di ba? Ang katotohanan, dapat malaman po ng tao. Kung may korupsyon sa PCO, regardless kung sino ang magsalita dyan, dapat malaman ng public. At dapat malaman talaga kung yun po ba ay may katotohanan o wala. May problema. Dahil gusto ng Pangulo, i-expose siya naglabas ng isumbong mo sa Pangulo. Hindi lang yan flood control program. Lahat ng gusto natin isumbong natin. Ako ang maitutulong ko, sabihin ko sa national television kung ano ang problema ng PCO under Acting Secretary Dave Gomez. Pero ang sabi ni Edgardo Villasor, opinion nga ni Mike Abe, pero ang tanong, saan ba siya nanunungkulan? Di ba employed siya ng gobyerno? Kayo, tatanungin ko kayo, kung empleyado kayo ng gobyerno at nalaman ninyong may katiwalian, hindi nyo ba sasabihin? Ngayon, kung nagsabi siya ng katotohanan at ang kaparusahan ay pagkakatanggal, inunahan niya na nga, umalis na siya. So ano pa ang question doon? Ang punto dito mga tol, wag natin itolerate ang mali. Kung may mali sa administrasyong ito at sinasabi ng ilan na mali, kung kaya naman nilang patunayan, wag natin pigilan. Si Pangulong Bongbong Marcos nga mismo naghihikayat sa atin na labanan ng korupsyon. Tapos, ito-tolerate natin ang mga kamalian. Ginawa po niya, pinatigil yung programa. At hindi po ako nanghihinayang dyan. Sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo kung bakit hindi na niyo ako maririnig at makikita sa PTV. Dahil ayaw ko po nung ganun.
Gusto nila magsinungaling ako. Gusto nila pagtak. Alam niyo mga tol, sa paghahanap ng katotohanan, dapat hindi tayo magkakalaban dito. Regardless kung ano politika natin. Kasi para sa atin yan, tandaan natin mga tol. Ako may personal akong dahilan kung bakit ako sumuporta kay Pangulo. That is my personal. No? Pero pagdating sa pamilya ko, ise-set aside ko yung personal kong dahilan. Dahil pamilya ko na pinag-uusapan. Kinabukasan ng pamilya ko. Kapag ka-corrupt, iladlad natin. No? Dahil pamilya po natin ang nakataya Kaya sana yung mga ganitong pagkakataon, magpatuloy no? Yung mga lumalakas ang loob ng mga tao dahil pinaupangunahan ngayon ng ating Pangulo, dapat iniengganyo pa nga natin yan. Sinusuportahan pa natin. Pero ano ginawa nitong si Dave Gomez? O maliban kung meron nasa likod ni Dave Gomez, but I believe, baka siya lang kasi siya lang naman yung tinutukoy dito. Tuloy tayo sa pakikinig. Masyado na tayong nawawala at diretso muna tayo sa pakikinig kay Mike Abe. Ang ko yung nakikita kong tumutulong opisina, mainit na opisina. Saan ka nakakita ng studio ng Office of the President walang aircon? May aircon minsan madalas wala. Naku, kung pupunta ko kayo nakakahiya. Kung pupunta kayo dyan, tingnan niyo yung mga kisame dyan. Nakangiti, nakabuka, basang-basa. May punto rin naman si Jun Kuan. Walang nagsasabi na itolerate ang korupsyon. Ang sinasabi, ayusin muna ang problema bago mo ibulgar. Sa tingin ninyo, yung mga sinasabi nitong si Mike Abe, yesterday niya lang sinabi? Yan ang tanong ko sa inyo. Ibig sabihin, walang nangyayari. Kaya minarapat na ni Mike Abe na ilabas sa kanyang programa. Total, yun ang encouragement ng ating Pangulo Kapag ka may katiwalian sa gobyernong ito, ilantad, sabihin na. At ang mga upuan dyan, mga bihir, mapapailing ka. Hindi istasyon ng Office of the President. So yun ho yung purpose. In-expose ko yung posibleng korupsyon sa PTB kaya hindi naayos ang maintenance ng technical department, hindi naayos ang kabuhayan ng mga tao dyan, hindi naayos ang mismong opisina. Bakit walang aircon, walang napakarami ko ng problema niya. Media po yan Diba? Dapat ang media ay maging halimbawa ng magandang opisina Office of the President. Magandang istasyon dahil nagsasabi ng totoo. Nagsabi ng po ako. Ibabalik ko sa inyo yung mga argumento ninyo mga tol. Katulad nitong si Danang, sabi niya, hindi mali ang pagsasabi ng totoo pero kung internal issues, dapat pinag-uusapan sa loob. Balik natin sa flood control. Ano ang flood control projects? DPWH ang may concern, di ba? O, pinag-usapan lamang ba sa loob? Hindi. Sabi nga po nitong si Secretary Vince Dizon na nakasala ngayon sa budget hearing sa House of Representatives kung saan naka-live din tayo. Hindi sila ang mag-iimbestiga. Ang punto kasi dito mga tol, wag na natin pang pangatwiranan pa. Pag mali, mali. Ano, pinoprotektahan natin na wag masira ang PCO? Wala tayong pinagkaiba niyan sa mga kinaiinisan natin. No? Dito I side with Mike Abe. Regardless, kung mali man sa rules ang ginawa niya, so be it. Ang penalty ng rules, pagkakatanggal, umalis na siya. Ngayon, ang maganda rito, sabihin mo na, Mike Abe, kung ano pa yung mga nalalaman mo. Other than dyan sa mga sinasabi mo ngayon dito. Ng napakaraming problema sa Talipon. Pero ang ginawa po ng si Secretary Dave Gomez, na Secretary ngayon ng PCO, pinatigil yung aking programa. Yan po ang totoo. Di ba? Sabi ayusin, sinasuggest nyo, inayos ba? Pinarusahan kagad Mike Abe Opinions, nagbigay ng opinion, o ayusin natin yung problema. Wag mo ilabas muna dyan sa public. Pero ano ang nangyari? Kung yun ang sinasuggest nyo ang paniniwalaan ko, tinanggal kagad yung programa niya. Pag-aayos ba ng problema yun? Pero kung hindi po ako nanghihinayang, kasi may prinsipyo ako. Dapat lang. Nasabi ko na ho yung. At kung ano man ang kinikita mo dyan sa PTV4, IBC, Radyo Pilipinas, tingin ko magdodoble pa. Alam niyo mga tol, kung kumikita ng 100,000 to 200,000 bilang angkor itong si Mike Abe sa mga programa na yan, yung panahon niya na inilalagak dyan, i-apply niya ngayon sa dalawang channel niya. Baka higit pa doon ang kitain niya. Maniwala kayo sa akin. Pinakita ko na sa inyo yung analytics ng kinikita namin bilang vlogger. Ito, ulitin ko sa inyo. No? Sa dami ng mga programa ni Mike Abe, sa ganda ng mga tinatopic niya, sigurado ang daming manonood Ipagpalagay mo isang video niya, kumita ng 500 ng 1,000 o ng 5,000 pesos, 100,000. Ipagpalagay natin ang views ay umabot ng 50,000 views or 100,000 views. More or less, 5,000 pesos yun. I-multiply nyo ngayon sa 30 days.
150,000 pesos. Pero ang maganda kasi sana kung nasa programa siya, mas malawak ang reach. Yun naman ang usapin doon. Pero ako naniniwala ako by being independent, mas magsasabi ng katotohanan, mas lalakas pa itong si Mike Abe. Wala tong pinakaiba kay Christian Esguerra, 'di ba? Kaiba man natin sa paniniwalang politikal si Christian Esguerra, pero nung ito po'y naging independent, mas sumibol pa nga po siya sa harapan ng publiko. Ako di ko kilala dati si Christian Esguerra. Oh, maniwala kayo, di ko siya kilala. Sorry, bilang journalist. Nakilala ko lang siya nung nag-YouTube siya. Tuloy po tayo rito. Ang problema nila. So, kaya nila ako pinatitigil, gusto nila akong sakalin, gusto nila akong pagbawalan. Pinipigilan nila akong magsalita kasi kauumpisa ko pala natalakayin. Puntuhan natin itong sinasabi ni Edwin Lamera. Pero boss top 1, wag mo na po akong tawagin boss. Hindi po ako boss, boss. Madalas ko din siyang pinapanood. Meron din si Abe na ang mga vlog sinasabi niya na dapat ganito gawin mo PBBM, dapat ganito. Parang inuutusan niya ang presidente sa ganang akin lang. Wala po tayong magagawa. Karapatan po yun ng bawat Pilipino ang magpahayag ng kanilang saloobin. Wag po tayong masaktan kapag may mga taong nagsasabi na dapat ganito ang gawin ng ating Pangulo. In fact, hindi naman sila susundin ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Yun ay suggestion lamang. Pero malay nyo, pag napakinggan ng ating Pangulo, kung karapat dapat naman sundin, gawin ng ating Pangulo, di thankful pa tayo. No? Isipin lagi natin mga tol, na ang mga pahayag ng ating kababayang Pilipino ay para po sa ikauunlad at ikagaganda ng serbisyo ng ating Pangulo. Huwag po natin tingnan ito bilang pagdidikta, pag-criticize. In short mga tol, mas maging malawak po sana ang pangunawa natin. Ano? Hindi ko sinasabing maliit ang pangunawa natin, pero mas palawakin pa natin. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos mismo, kasama ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos, ini-encourage tayong i-criticize sila. Ewan ko kung napanood nyo yun. Sa ilang interview, sinabi ng ating Pangulo at ni Congressman Sandro Marcos, they welcome criticism. Kasi ito ay magiging parte para mas ma-improve nila ang serbisyo para sa ating bansa at sa ating mga kababayang Pilipino. Itong mga alleged corruption at problema ng PTV under Secretary Gomez. Pero sa halip na ako'y tulungan at ayusin kung anong problema, ang ginawa, ipinatigil ang programa na parang diktador, higit pa sa diktador. Yun ang masaklap. So, sa akin person, Yun ang masaklap na katotohanan dito. Hindi pala binigyan ng due process si Mike Abe, no? Kaya kung sinasabi ninyo na ayusin sa loob ng departamento ang problema, hindi makatuwiran na bahagi ng pag-aayos ang agarang pagpapatigil sa programa. Kaya pala may nagsasabi, kanina na ating manunood, na dapat ang guest pa daw ni Mike Abe ngayon ay si Atty. Claire Castro. Hindi na raw nangyari kasi pinatigil ni Dave Castro. personal na opinion at analysis. Ang gusto nitong Secretary Gomez, huwag akong magsabi ng totoo. Gusto niya pagtakpan ko ang mga kalokohan sa PTV. Gusto niya pagtakpan ko at maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako sa nangyayari sa kanyang opisina. Bago pa lang siya. Sabi nitong Nabek 14, ngayon ko lang siya nabasa. Ngayon ko lang nakita na nanood siya sa atin. Huwag masyadong magtiwala dyan. Mike Abe, remember dati yung SMNI, fake news cult channel. Kaya nga inaantay natin yung side ni Dave Gomez, di ba? Pero sa ngayon, ito yung sinasabi ni Mike Abe at mukhang may pinaguhugutan po ito. Aantabayanan natin ano ang tugon ng PCO dito sa mga sinasabi ni Mike Abe. Kung inyo nasusubaybayan yung aking paliwanag sa telebisyon ng isang araw, hindi ko sinabing siya may problema. Sabi ko lang ayusin mo. Alam kong bago siya. Pero sa halip na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ang aking sinasabi na nasa ilalim ng kanyang opisina, ang ginawa, pinatigil yung programa. So ang ibig sabihin niyan, pinatay niya ang malaya kong pamamahayag, ang paghahayag ko ng mga Kaya nananawagan po tayo sa PCO, kay Undersecretary Claire Castro, ano po ang tugon ng PCO dito, no? Kasi mga seryosong alegasyon po ito no? At maaaring paniwalaan po talaga ito ng maraming mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga sumusuporta kay Mike Abe. Kasi saan ka naman nakakita na mayroon lamang ni-raise na point tapos kinabukasan pinatigil mo yung programa? Isang alegasyon na seryoso, Secretary Dave Gomez. Tiwalian sa gobyerno na gusto ng Pangulo dahil ang Pangulo hindi naman mo talaga mamamonitor ang lahat niya. Yung aking ginagawa ay voluntary para makarating sa Pangulo at makarating sa taong bayan ang nangyayari para sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Pero pinatatahimik nila ako dahil nga pinatigil ang programa, ibig sabihin niya gusto akong patahimikin. Ay, hindi po pwede yun. Pangangatawanan ko. Tapos na pala yung live ko sa kabila. Sorry, end ko lang muna yung live natin sa kabila.
tuloy po tayo. Po mga kaibigan, maninindigan ko ang aking nakita at ang aking sinabi. Merong kapabayaan ang PCO management. Hindi lang po yan Channel 4. Puntahan nyo yung mga opisinang under niyan. Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas. Natawa ako sa komento nung isa. Parang General Torre Portweed din. Mukhang na Portweed ng PCO si Mike Abe. At yung lahat ng mga istasyon nila dito sa mga probinsya. Kawawang kalagayan lang kumpara sa mga private station, private company. Pero dapat hindi ganun. Dapat mataas ang standard ng communication ng Office of the President. Kasi nga, Office of the President. Magpunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo. Hindi natin. Ito naman, sana wag mangyari. Sabi ni Kayamas TV, ang hirap niyan sa PCO pag si Atty. Claire Castro ang aalis. Tuluyan ang lulubog si PBBM. Sana naman hindi mangyaring umalis si Undersecretary Claire Castro kasi wala naman ako nakikitang dahilan para umalis siya. Shoutout po sa inyo, Mami Best Friend. Na kontrolado ng gobyerno ang television at radio station. Wala kayong makikita. Sabi ni Delta Games, wala yatang sahod si Mike Abe dyan. Ay, hindi po. Meron po yung sahod na maliit lang, hindi naman ganun kalaki. Hindi pa pwedeng walang sahod. Ang alam kong walang sahod sa programa sa Radyo Pilipinas, yung ilang mga kilala kong vlogger, no? Pero yung bagong set ng mga vloggers, I believe meron. Dalawa kasi yun eh. Yung mga hindi kilalang vlogger na voluntarily talaga, even allowance wala sila. I do not know kung meron na ngayon. Pero itong bagong set ng vloggers na kilala, pumirma pa nga sila ng kontrata. Meron po yun. Hindi lang ganun kalaki. Tuloy po tayo dito. Napakalinis ng opisina nila, maganda yung building, air condition 24 hours, at maayos ang communication, maayos din ang sweldo at kita ng mga tao. Maganda ko ang patakaran. Puntahan nyo yung malalaking istasyon ng telebisyon at radyo sa buong mundo na kontrolado ng gobyerno. Matino. Si Rolando Guerrero, paano mo naman sinking ang PBBM administration? Saan papalubog? Kung meron mang lumubog, Duterte yun, hindi ang PBBM administration. Ang ganda na nga ng nangyayari ngayon eh. Kasi ang mga tiwali na mapapanagot na at malamang yung mga tiwali sa ilalim ng Duterte administration, susunod yun. No? Inuuna lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang bakuran bago maglinis sa bakuran ng iba. Kasi mukha ng Pangulo, mukha ng gobyerno ang nakasalalay kapag matino ang istasyon ng Office of the President. Eh dito sa Pilipinas, mga kaibigan, sa 3 taong ko na dyan ho sa PTV, alam mo bago. Pabulok ng pabulok yung opisina. Kaya ito na nga, tumutulo. Nung isang araw, binaha pa, kaya walang ilaw yung isang studio. Marami po, pati mga empleyado dyan. Alam ba niyo dyan sa Channel 4? May empleyado, 12,000, 15,000 ang sweldo. 15 years, 10 years. Eto, seryoso na to. Ha? Lumalabas po na ito parang either katotohanan o paninira. Ngayon, sa parte ni Mike Abe, ang lalabas dito, nagsasabi siya ng katotohanan o nagiging bitter siya. Kaya lumalabas yung mga ganitong salita. Ayoko siyang husgahan. Dalawa lang po yung bagay na yon. Kayo na po ang humusga. Kaya dapat malaman natin ang side ngayon dito ng PCO. Totoo ba ang mga sinasabi ni Mike Abe na sa loob ng ilang taon na paglagi niya dyan, ito yung na-observe niya. May mga sinasabi pang maliliit ang bayad sa ilang mga empleyado sa ilalim ng PCO. Mga katanungan na sana i-address ng PCO ngayon. Tumanda na dyan sa Channel 4, gano'n ang sweldo. Kawawa ang mga tao dyan. Yung mga sasakyan dyan sa Channel 4, hindi na ho pinatatakbo kasi hindi nakarestro. Wala ko pera. Yung kailangan ng mga make-up artist dyan na pang-make-up sa mga guest at saka kung ano kailangan, humingi ng pera, wala daw silang pera. Yung gobyerno, wala daw pera yung management, yung PTV. Lahat ng kailangan, pati upuan, lahat. Sabi ni Honorata Reyes, naulit lang gaya noon sa SMNI. Perhaps. Kasi alam niyo sa SMNI, di ba, ayaw din ng management yung kanyang sinasabi. Pinapatigil siya. Kaya nag-walk out si Mike Abe. Tapos ngayon dito sa PCO, ayaw din ng PCO secretary. Kaya pinatanggal yung programa niya. Naulit talaga. O tuloy tayo. Isipin yung, sa kalapit ng newsroom, opisina, walang aircon, pag umulan, tumutulog. Yan mo yung totoong problema. Hindi po ito paninira, pagsasabi ng totoo. Ang layo ni kaya ko sinasabi ng totoo, para mabago, para ayusin nila. Lalo na ngayon, panahon ng deliberation ng budget, to, pwede yan. Hindi ito paninira. Pero ang dating kay Secretary Gomez, na tinawagan pa ako, tinawagan po ako kanina. Tinawagan. At yan na sinasabi. Dahil doon sa ginawa ko, in-expose ko, yung mga nangyayari sa PCO, ang ginanti niya, ipinatigil yung program. Diba? Pero hindi po ako nanghihinayang. Ang akin dito, sinabi ko yung totoo, ang ganti nila, ipatigil yung programa,
gusto nila akong sakalin, o edi aalis ako. Iniwanan ko na. Hindi Sana ang ginawa ni Dave Gomez dito, hindi niya muna pinatigil, ano? Kasi sabi niyo nga ayusin sa loob ng departamento. O, nagkamali si Mike Abe, in-expose niya. Pero yung ginawang kaparaanan na isa pang pagkakamali. Uulitin natin yung kasabihan, hindi maitutuwid ang mali ng isa pang pagkakamali. Hindi na po ako babalik yan. Di na raw babalik, ha? Ayaw kong magbulag-bulagan, ayaw kong magbingi-bingihan. Gusto ko bilang mamamahayag, ako po ay 38 years na nasa broadcast industry. Gusto ko yung malayang pamamahayag. Okay. Hindi yung tayo pagbabawalan dahil in-expose natin ang katiwalian. Pagbabawalan ng programa ko at ang ginagawa ko dahil gusto kong pagtakpan, hindi ho pwedeng mangyari. Yun ho ang naramdaman ko na ako'y kausap sa telepono. Tinawagan ako nito si Gomez. Yun ho ang kanyang ginawa. Binastos pa niya yung guest ko. Meron akong guest. Alam niyo kung sinong guest ko? Dapat Sino? si Joseph, Presidential Communication, Undersecretary Claire Castro, nandun na sa studio. Oh, At si General Roy Trinidad. yun pala ang Nandun na yung nangyari. dalawang matataas na opisyalis ng gobyerno, ng military, at ng PCO mismo, Office of the President. Sa tingin niyo tama ba yung ginawa ni Dave Gomez, mga tol? Gusto ko lang malaman sa loobin niyo rito. Huwag tayong mag-away dito, Huwag tayong magtalo. Gusto ko lang malaman ang sa loobin niyo. Tama ba ang ginawa ni Secretary Gomez? Na nandun na yung bisita, si Undersecretary Claire Castro, isang general, tapos ipatitigil mo yung programa dahil hindi mo nagustuhan? Ano sa tingin niyo? Tama ba yon? Pinigil niya yung programa. Kahit na yung kanyang Joseph, na alam natin napakagaling at masipag na si Castro, Joseph Castro ang aking guest, at saka si General Trinidad ng Philippine Navy. Hindi po pinayagan. Malaki. Medyo masakit lang ang katotohanan ngayon dito, yung mga DDS vloggers, ginagamit ngayon yung issue para siraan ang ating Pangulo. Katulad nitong nakita ko sa bakit pa nag-appear sa feed ko ito, yung General's Viewpoint, yung general na galit sa ating Pangulo, kababayan niya pa man din. Ewan ko kung anong pangalan, di ko na matandaan. Mike Abe, sinibak sa PTB4 dahil isiniwalat talamak korupsyon. Yan po yung kanilang diskarte ngayon sa PCO. May patanong naman. Anyway, tuloy tayo sa pakikinig po dito. Diktator itong si Gomez. Dictatorship. Leadership ang kanyang ginawa. In-expose ko yung katiwalian sa halip na kanyang suportahan at linisin ang kanyang departamento. Ang ginawa niya, pinagbawalan ako, pinakal ako. Kaya yung aking mga guest na tako niya yan, Yosek yan, under niya yan. At saka yung General Trinidad ng Navy, hindi man lang niya pinayaan. Ganyan po ang galaw. Pero in fairness kay Pangulong Marcos at kay First Lady sa mag-asawa, mabait po yung mag-asawa. Alam, Salamat naman, Mike Abe, no? Yan lang naman ang mahihiling ko personally sa'yo. Na sana kahit ganito yung mga nangyari, kung wala ka namang nakikitang mali sa ating Pangulo, wag mong bibirahin. Kasi syempre, pag binira mo si Pangulong Bongbong Marcos at saka si First Lady Lisa, kami rin yung makakalaban mo. Ako, dami kong nakalaban na kapwa natin vloggers nung binira si First Lady, no? Yung mga ilan ngayon na malalapit sa Malacanang, once in their lifetime sa pagiging vlogger nila, binira nila si First Lady. Pinagtanggol natin si First Lady doon, dami nagalit sa akin, no? Sinusumbatan pa ako ng iba tungkol doon sa pag-super chat pa nga nung panahon na yun. Sinisendan kita ng ganito tapos bibirahin mo lang tong ganitong vlogger na sinusuportahan ko. Anong connection? Di ko naman kayo pinilit. Pero ang pinunto ko lang doon, binibira nila . Pwede bang mangyari na sinusuportahan mo si Pangulong Bongbong Marcos tapos bibirahin mo yung asawa niya? Yun ang punto ko doon. Kaya sana hindi po mangyari ito kay Mike Abe. Sir, kung maririnig nyo man ang aking mga sinasabi ngayon from time to time, minsan na gagawi kayo sa programa, yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Huwag nyo pong birahin si Pangulo kung wala po siyang maling ginagawa. Pero kung mayroong maling ginawa si Pangulong Bongbong Marcos, kalayaan nyo po yun. No? Pero dahil lamang sa pangyayari na ito, sana hindi madamay si Pangulo. At mukhang yun naman ang sinasabi dito nitong si Mike Abe. Kung walang alam si Pangulong Marcos at si First Lady dyan sa ginawa ni Gomez sa pagpapatigil ng Mike Abe live sa television. So ako naman, iiwanan ko na yan. Kahit anong mangyari, hindi na ako babalik yan. Dahil yung pagsupil niya, pagpapatigil ng aking programa. Pero ano kaya, magkaroon ng turn of event, ano? Kahit anong mangyari, di na ako babalik dyan. Nagkaroon ng turn of event. Wild imagination ko lang ito, mga tol. Kasi may mga nagsusulong dati. Bakit? Dapat. Ito ang i-appoint. Ano kaya kung mangyari, ano? Biglang tanggalin si Dave Gomez. Tapos si Mike Abe ang ma-appoint bilang acting secretary. Tatanggapin kaya ni Sir Mike Abe. Wild imaginations ko lang yon, mga tol. Tuloy po tayo dito. Sabihan temporary lang kung ano mang gusto niya. Yun na yun. Pwede mong ma-invite as guest
si Mike Abe. Di ko pa siya nakikita ng personal. Wala akong koneksyon sa kanya, komunikasyon. Pero tingnan natin, pagka merong pagkakataon, di imbitahan natin. Alam niyo, ang pag-iimbita ng guest dito sa programa natin, maganda sana no? Kasi ang dami kong mga pwedeng itanong sa mga guest. Kaso lang wala akong komunikasyon Yun ang kakulangan kay Top 1. Wala akong influence, no? Di kasi ako mahilig magsasama. Hindi ako mahilig makihalubilo. Lahat ng ginagawa ko dito is independent ko talagang ginagawa. Doon naman ako very proud. Biruin ninyo, for more than 4 years na akong political vlogger. Oh no, October 21, 22, 23, 24, 25. For almost 4 years as political vlogger. Nakatayo po ako sa sarili kong paa nang wala po akong sinandigan kahit sino. Doon ako very proud. Tuloy po tayo. Sana mangyari po yan, no? Kung sakaling loloobin ng pagkakataon, ma-interview natin si Mike Abe. Prinsipyo na ho ang labanan dito. Yung aking pagsasabi ng totoo, ang kapalit ay ipatigil yung programa ko. Hindi ko pinagsisisihan. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang ginawa kong pag-expose ng katiwalian sa PTV, yung under ng PCO, ni Secretary Gomez. Yan po ay totoo. Magpunta kayo doon sa station. Yung mga bata nagpupunta sa studio, ay ibang eskwelahan nagbibisita ko dyan. Nakikita nila yun. Ang kisame, mga nakangiti. Papaksak na. Hindi na kulay puti, kulay brown o kaya kulay itim. Ano? Sige, tapusin nyo na lamang yung panonood sa YouTube channel mismo ni Sir Mike Abe. At ako, personal point of view ko po dito, malungkot ako. Kasi para sa akin, malaking kabawasan sa pagpapaganda ng imahe ng ating Pangulo, ang mga programa ni Mike Abe. Ganun pa man, wala tayong magagawa, personal decision niya yan. Ang hiling ko lang, katulad ng sinabi ko kanina, sana hindi dumating sa punto na titirahin niya si Pangulo kasi baka siya naman ang mabira natin. To be honest with you, alam nyo mga tol, way back nung hindi pa ako political vlogger, na-content ko si Sir Mike Abe, no? At ang kinampihan ko noon si Batas Natin, Attorney Randolph Libayan. Tungkol po yon sa poverty porn. Kasi pinagtatanggol na Sir Mike Abe yung mga tumutulong. Tapos tinitira naman ni Randolph Libayan yung poverty porn ng mga vloggers. At ako yung naging stand ko doon, tama para sa aking pananaw, na wag sanang ginagamit ang misery ng kapwa po natin para lamang po pagkakitaan. O tumutulong sila, kaso lang sa huli, sila naman talaga yung natutulungan ng mga miserable ang buhay po natin. Kaya nga ako sa akin, never ko pong kinontent yung mga tulong na ginagawa ko no? Kung ako man ay nagpo-post ng mga pangalan at picture ng mga scholars ni Top 1, for transparency po yun. Kasi ayokong lokohin din ako ng bata. Baka mamaya yung bata humingi ng pambayad sa kanyang nanay at tatay, tapos babayaran ko pa yung tuition. Di nagdoble kabig siya. Hiningan niya na yung tatay at nanay niya ng pang-tuition, tapos binigyan ko pa ng pang-tuition. Pangalawang punto, baka mag-double review center, no? Pag hindi ko pinost, baka naka-enroll doon sa isang review center tapos nag-enroll pa dito sa inosponsoran kong review center. Di kawawa naman yung mga less fortunate. Yun ang dahilan kung bakit ko pinapublic.